this lecture, you will learn about the analysis and design for torsion. So, in this figure, as you can see, our beam is subjected to a twisting moment or what we call torque. So, this moment causes torsional moment dun sa beam natin. So, ano ba yung pinagkaiba niya dun sa bending moment natin? So, ano ba yung comparison? So, let's say ito yung 3D nung beam natin. So, X, Y, and Z axis. So, ito yung X, Y, and yung Z yung ganitong direction. So, yung twisting moment natin is nag-a-act along dito, and while yung bending moment natin is andito. So, this moment causes our beam to bend. And dito namang moment na to, yung nagkakos naman siya na mag-twist yung beam natin. So, magkaiba yung magiging analysis natin with respect to each moment, each type of moment. So, ngayon, yung concern natin is yung torsional moment. So, paano ba natin i-design yung beam para mag-resist sa ganung load or moment? But first, ano nga ba yung nagkukos ng torsional moment? So, meron ako ditong figure ng beam AB, wherein yung beam natin is supported by a column at point A and point B. And then, meron siyang frame, cantilever frame na sinusuportahan. Ito yun. So, ito, wala siyang, considered as cantilever siya kasi nga, dito sa end niya, wala naman siyang support. So, ang nagiging support niya is yung beam AB lang at this point. Yan. So, yung loading na kinikerry nito, or the dead load itself, kung wala namang ibang load na i-carry siya, so, let's say yung self-weight na lang niya, so, magkakos siya dito ng torsional moment. So, halimbawa, dito, yung mga load na kinikerry niya dito, bending moment yon dito sa member na to. Pero pagdating dito sa beam AB natin, nagiging na siyang twisting moment. So, ito yung mga example ng loads na nagkakos ng torsional moment sa member natin. Or let's say, kapag halimbawa dito sa mga beam natin, halimbawa yung loading mo is nasa edge, hindi siya nag-a-act sa centroid. So, mako-consider siyang magkakos ng twisting moment. So, ano nga ba yung magiging flow ng solution natin for the design? So, meron tayo ditong variable na TU. So, ito yung TU is our factored torsion. So, ano ba yung mga nasa second sa yellow box natin? So, according din sa NSCP, kapag daw yung torsion natin is less than phi T sub TH, it shall be permitted to neglect torsional effects. So, ano nga ba yung T sub TH natin? So, yung T sub TH natin is the threshold torsion. Ito, TH. Ayan. Threshold torsion, TTH. So, sa non-pre-stressed member, ito yung formula niya. 0.083 lambda square root of f prime c a sub c p squared divided by p. So, kung mapapansin nyo dito, ano ba yung pinagkaiba niya? Ang ginamit dito is 1 over 12. So, yung 1 over 12 natin is also equivalent to 0.083. So, para mas precise, gamitin na lang natin itong 1 over 12. And then,
kung mapapansin nyo, yung lambda, may lambda pa dito. So, disregard na natin since ina-assume natin na yung mga magiging problem lang natin is normal weight concrete. 'Di ba si lambda kasi is the modification factor for lightweight concrete. Pero kung normal weight concrete naman yung kino-consider natin, pwede na siyang equal to 1. So, kaya sinimplify na natin yung equation sa ganito. So, sabi sa NSCP, base dito sa section 2.7.1, kapag daw yung kapag kinumpare natin siya dun sa value ng threshold torsion, kapag daw less than dun, it shall be permitted to neglect torsional effects. Pero pag greater than dun sa value natin, so dapat this section shall apply to members. Sa pagde-design ng member natin. So, andun yun sa sa diagram. So, kapag less than 1/12 nitong term na to, torsion reinforcement is not necessary. So, pagdating naman dun sa pagde-design na natin, may another value tayo, parameter, which is yung phi multiplied by T sub CR. So, si TCR naman is what we call the cracking torsion. So, ito namang value na to yung pagbabasehan natin. So, kung mapapansin nyo, yung formula niya is pareho lang. Ang nagkaiba lang is yung coefficient niya. So, dito sa una, kay T sub TH, 1/12. Dito naman 1/3. Or 0.33. Ayan. Okay, 0.33 yung nasa NSCP. Tapos, so yan na yung gagamitin natin. Ayan, kapag greater than phi T multiplied by T sub CR, TU is required to maintain equilibrium. So, the member shall be designed to resist T sub U. So, ayan. Kapag mas malaki daw dun yung value ng TU natin, so, kailangan natin siyang i-design for torsion. So, proceed na tayo dun sa mga formula. So, dito, ano ba yung mga bagong dito notation? So, dito yung A sub CP is the so, yung definition niya sa NSCP, A sub C is the area enclosed by outside perimeter of concrete cross section. So, kung examine natin dito, yung A sub CP natin is yung parang yung kabuang cross section lang niya, yung gross section. So, that is BW times H, yung overall depth natin. So, yung PCP naman natin is the perimeter. So, yung ACP is the area and PCP is the perimeter. So, halimbawa na compute natin na yung value ng T sub U natin is greater than the value of TCR. So, anong unang gagawin natin? Check for crushing of concrete. So, sabi kasi dito ni NSCP, bago natin i-design yung member natin for torsion, kailangan nating i-check yung capacity nung section natin. So, may limiting values kasi dito. So, sabi dito, ito sa section 422.7.7, dito papasok yung cross-sectional limit. So, kapag nasatisfy niya tong condition na to, so saka lang tayo pwede mag-proceed sa pagde-design ng torsion.
However, kapag hindi kasi na-satisfy tong condition na to, possible na magkaroon ng crushing of concrete. Na kahit nag-design ka, kahit dinesign mo siya, na meron siyang torsional reinforcement, pero ang bibigay na mismo is yung si concrete. 'Di ba? Na pag-aralan din naman natin 'yun kahit mag-provide ka ng mga bakal kung ang naunang bumigay is si concrete, 'di baliwala na yung mga bakal mo. So, para maiwasan 'yun, so kailangan i-check nyo muna yung section nyo kung enough ba. So, ito yung gagamitin nating formula to check for the crushing of concrete. Ayan. So, VU is the factored shear. So, ito yung dati nating ginagamit. So, kung ilan yung value nung shear natin at critical section. So, yung TU pala natin, saan nga ba siya kinukuha? So, kung kung babalikan natin dito sa NSCP, so same lang siya ng pagkuha ng VU. So, sabi dito, for beams built integrally with supports, TU at the support shall be permitted to be calculated at the face of support. So, same to nung sa VU natin. Kapag naman daw yung section natin between the face of the support and the critical section located D from the face of support for non-pre-stressed members. So, kapag hindi siya built integrally, yung beam natin, so yung critical section natin is located at a D distance from the face of support. So, same lang siya ng location nung sa VU. Ayan. So, balik tayo dito sa formula. So, TU and then P sub H and A sub OH. Ito yung bagong dalawang variable natin. So, paano ba kino-compute si A sub OH and P sub H? Yung A sub OH is the area enclosed nung outer, center line nung outer reinforcement natin, transverse reinforcement. So, ano ba ibig sabihin nun? 'Di ba? Ito yung So, yung definition muna niya sa NSCP, A sub OH is the area enclosed by center line of the outermost closed transverse torsional reinforcement. So, yung outermost closed transverse torsional reinforcement, yung center line niya. So, ibig sabihin, halimbawa, di ba ito yung mga stirrups natin? Ang kino-consider natin ditong area is yung area enclosed nung natin, outer na transverse reinforcement. So, dito, kukunin natin yung center line nung transverse reinforcement natin. Tapos, yun na yung makakompute natin na area. So, dito, kumbaga, ito yung mga shaded portion. Ito yung A sub OH natin. So, minimeasure siya dun sa center line nga. Center to center nung mga enclosed area nung reinforcement natin. So, ito yung mga itsura niya. So, ayan. Ito, shaded portion niya. So, yung P sub H natin is the perimeter lang naman nung kinonsider nating area for OH. Ayan. So, mamaya, mas magiging clear sa inyo yung pagkuha nito sa sample problem natin. So, after na ma-check nyo for crushing, so let's say, pag nasatisfy niya to, ibig sabihin, magpo-proceed na tayo dun sa pagde-design. Nung torsional reinforcement. So, ito na yung formula natin. So, yung Tn is manggagaling dun sa value ng Tu divided by the reduction factor, phi. So, yung phi natin dito is same
yung same value na ginagamit natin for shear. So, iisa lang to, no, for shear and torsion. So, yung formula natin, Tn is equal to, so, wala pala tong minus. Yan. Ito yung formula natin. Tn is equal to 2a sub o times a sub t fyt over s times cotangent theta. So, ano ba yung cotangent theta dito? So, sabi dito, yung theta is equivalent to 45 degrees for non-pre-stressed members. So, ito muna yung gagamitin natin. Since yung nagdi-deal muna tayo dun sa mga non-pre-stressed members. Ayan. So, ang bago dito is yung A sub O, A sub T, and yung FYT, yung yield strength lang naman to nung reinforcement natin. Yung sa shear or torsion reinforcement. So, yung A sub O, sabi sa NSCP is equivalent to 0.85 A sub OH. And si A sub T is equivalent to, so that is equivalent to the total area of longitudinal reinforcement to resist torsion. So, kasi dito, para daw ma-resist yung torsion, pwera dun sa ilalagay nating transverse reinforcement. So, 'di ba ang tinatawag nating transverse reinforcement is itong mga stirrups. Ito. Yan. Pwera dyan, yung sa torsional reinforcement natin, nagre-require din siya ng longitudinal reinforcement, additional longitudinal bars. So, meron din siyang nire-require na ganito, itong mga bars na to, sa torsional. So, kaya, yung A sub T natin, yun yung longitudinal bars. So, mamaya, mas magiging clear yun sa pag-solve natin. So, halimbawa, using this equation, di ba may given na tayong Tn, given na din tayong A sub O. Ang makukuha natin dito is the spacing. So, pag nakuha natin yung required spacing for the torsional reinforcement, so, i-compare natin siya dun sa S-max. So, yung maximum spacing in terms ng sa torsional, meron tayong value na P sub H divided by 8 or 800 mm. So, kung alin doon yung mas mababa, yun yung mas mag-govern. So, ito, proceed naman tayo dito sa for combined shear and torsion. So, pagsasamahin na natin yung required shear and torsion reinforcement. So, paano ba i-determine yon? So, dito, yung A sub H natin, it denotes, it refers to the total reinforcement area nung bar na required for combined shear and torsion na. So, A sub H is equivalent to A sub T over S plus A sub V over 2S. So, ito, yung A sub T over S, dito siya manggagaling sa equation natin to. Kumbaga, ito yung area nung sa torsional reinforcement natin sa kada spacing, tas ipa-plus pa natin yung nire-require na area ng bar for shear naman. Yung A sub L pala, yung definition niya dito sa NSCP, yung A sub T natin is the area of one leg na medyo na nagkaiba pala yung binanggit ko kaninang definition ng A sub T. Yung A sub L yata yung nakita ko kanina pag-define. So, kaya ang naging definition natin ng A sub
T kanina is longitudinal torsional reinforcement. So, ang tama is, yung A sub T natin is the area of one leg of a closed stirrup resisting torsion. So, yung transverse reinforcement pa rin itong si A sub T. So, bakit kaya yung A sub V natin dito is may over 2? Kasi daw dito, kung mapapansin natin, 'di ba sa pagkuha natin nung sa shear, 'di ba ang kino-consider nating area nung bakal na nagre-resist, na tumutulong para ma-resist yung shear is yung area na parallel dun sa force, 'di ba? Ito yung sa shear force. Kaya dito, itong areang to, yung kino-consider nating area for shear. So that is 2 times the area nung bar natin. However, pagdating naman kay A sub T, yung sa torsional reinforcement, yung since 'di ba, twisting moment yung nire-resist niya. So itong kabuuang ito, ang nagre-resist lang dyan nung torsional moment is considered as 1 lang. Isang area lang nung bar natin. Kasi, di ba, twisting moment, so, ang magre-resist lang yan is isa lang. Isang area lang. So, ito lang yan. Isahan na yon. So, halimbawa, kung, di ba, may mga example tayo na yung sa shear na ganito yung itsura nung stirrup. So, dito, ang area natin for shear, bali 4 na diameter. 4 na area nung bar. However, kapag kay A sub T ulit, ang nagre-resist lang dyan is yung nasa outer. So, ang consideration pa rin yan, isang area lang nung bar. 1AB lang. Kaya, pag-solve natin nung required reinforcement for combined shear and torsion, dinidivide natin by 2 yung area nung sa shear reinforcement since ang consideration dito is per one leg of stirrups. So, ang kino-consider natin dito, one leg of stirrups lang. Kaya, dinidivide natin to by 2. So, dito, makukuha na natin yung spacing. So, pag pinag-add nyo yun, so, makukuha natin yung spacing. So, kunin lang natin yung gagamitin nating area nung bar. I-divide lang natin dun sa nakuha nating value ng AH dito. So, ito na yung magiging pinaka-spacing natin. Kasi dito, magkaiba pa yung spacing na nakuha natin in terms ng sa shear, in terms ng sa torsion. So, ngayon, pinagsama na. So, iisa na yung ibibigay niyang spacing for combined shear and torsion. So, wherein, may limitation dito. Yung value daw ng A sub T over S is dapat daw greater than or equal to 0.175 BWFYT. So, ayun yun. Pagdating naman dun sa additional area of longitudinal reinforcement due to torsion, so ito naman yung gagamitin nating computation. So, same lang yung mga gagamitin natin tong values, So, theta is equivalent to 45 degrees. Tapos, pag nakuha natin yung value na to, i-compare lang natin ulit dun sa minimum value niya. And that is equal to this value. So, let us try now a sample problem. So, ito din yung pinakita kong figure kanina. So, given na yung mga factored moment, yung shear, and torque. So, hindi na tayo magko-compute.
Ayan. So, MU is equivalent to 440 kilonewton meter, VU is 220 kilonewton, and torsional moment is equivalent to 50 kilonewton meter. So, yung description dito, the girder has a width of 400 mm and an overall depth of 500 millimeter. So, yun yung property ng beam natin. So, yung concrete cover is 40 mm. So, nabanggit ko na to si concrete cover. Ano po? Kapag sinabing concrete cover, ay di, ang measurement niyan, simula dun sa outer bar, papunta dun sa outermost or extreme concrete fiber natin. So, ito yon yung 40. And then, the centroid of longitudinal bars of the girder are placed 65 mm from the extreme concrete fiber. So, yung centroid ng bar natin is 65 from the 65 mm from the extreme concrete fiber. So, concrete strength is F prime C equal to 20.7 megapascal, and then the yield strength for longitudinal bars is Fy. So, nabanggit na din naman dito kung anong bar diameter na gagamitin nating stirrup, that is 12 mm, and yung yield strength niya is 275 megapascal. So, wag kahit sabihin na Fy lang to, kung sabihin hindi, walang T, automatic, ang i-consider yung Fy to, 'di ba, yung yield strength nung ginamit nating stirrups. So, tandaan, laging mas mataas yung yield strength na ginagamit for longitudinal bars kesa dun sa mga transverse reinforcement natin or the stirrups. So, wag kayong malilita, no? So, kung sabihin parehong Fy yung binigay dito, hindi niya in-indicate, in-specify na Fyt to. Ang i-consider yung Fyt is lagi yung Fy ni stirrups. So, sabi dito, determine the following using NSCP 2015. So, nakalagay dito, required longitudinal steel area based on moment, spacing of stirrups based on shear, torsion, tapos sa letter D, combined shear and torsion ha, and letter E, the additional area of longitudinal reinforcement due to torsion. So, yung solution dun sa pang A at B, hindi ko na ipapakita. Basta may nakuha na tayong AS and A prime S. So, ibig sabihin, doubly reinforced yung beam natin. And kung aanuhin natin, andito si AS, A prime S, and andito si AS. Bakit ganyan yung orientation natin? Kasi, 'di ba sabi dun is negative moment. Nakalagay dito, yung factored moment natin is negative. So, ibig sabihin, ang itsura niya ganito. Yung beam natin is tension sa taas and compression sa ilalim. So, kaya, nagpalitan ngayon yung location ni AS tas ni A'S. So, yung na-solve din dito na required spacing for stirrups based on shear is equivalent to 262. Pero yung computation ng maximum spacing is 218. Therefore, ang mag-govern dun is 218 mm na spacing. So, dito na tayo mag-start sa required spacing of stirrups based on torsion. So, 'di ba may given time 50 kilonewton meter? So, alamin muna natin kung negligible, pwede ba nating i-neglect yung torsional moment or hindi. So, i-compute natin yung value ng T sub TH or the threshold torsion. So, yung base sa computation, yung ACP natin, that is the gross section nung concrete section natin ng beam. So, that is equivalent to 400 times 500. So, di ba yung overall depth kanina sinabi na 500. And then, ano yung PCP? Yung perimeter. So, dalawang 400 plus dalawang 500, that is 1/8. So, substitute lang natin sa formula.
This is equivalent to 6.319 kilonewton meter. So, dito, um, yung unit kasi dito, naka-Newton mm siya. So, kapag dinivide natin siya by 1 million, 1 times 10 raised to 6, para maging kilonewton meter. So, since TU, yung TU natin na 50 kilonewton meter is greater than our T sub TH, so therefore, torsion reinforcement is necessary. So, papasok na yung pag-check natin for crushing of concrete. Before that, 'di ba, i-check natin siya dun sa value na 1/3 nitong value na to. So, para makuha natin yung value na yun, edi i-check lang din natin ulit si 0.6319. Edi ganito, di 6.319 multiply ko lang siya by 12, tas i-divide ko siya by 3. Kumbaga naging times 4 lang para maging 1/3 na to. So that is 25.28. 25.28. Kasi nga 'di ba dun sa dito 1/3 na yung pagkukumparahan natin. Hindi na 1/12. Since nag-greater than siya sa 1/12, so ang another checking natin kung lalagpas siya dun sa 1/3 ng value nito. Kaya, yun yung naging equation natin. So, 25 point something yung value niya. So, greater than pa rin. So, kailangan pa rin natin i-design. So, magpo-proceed na tayo ngayon dun sa checking for the concrete, crushing of concrete, ano? So, ito yung formula natin. So, ito yung mga given values. So, pinakita ko din dito yung computed values. So, yung value ng D natin is, so, binanggit na doon na at a distance of 65 mm yung distance. So, ibig sabihin yung 500, i-minus lang natin ng 65. So, that is 435 mm. So, yung 65 mm at both sides yon for compression and tension. Since ang nakalagay naman niya dito, sabi niya dito, centroid of longitudinal bars of the girder. So, hindi naman niya sinabing for ano lang. Hindi naman niya sinabing for ano lang yon, for tension or compression. So, ang ibig sabihin niya dito, lahat ng longitudinal bars. Kaya, up and sa bottom, pareho lang yung distance. So, kaya, yung D natin is 435 mm. And then, yung P sub H, pag compute ng P sub H, ay di kukunin lang natin yung center line nung outermost close stirrups. So, ito siya. Yung dating width niya na 400, di paano ba yung computation? Di ba may concrete cover tayong 40. Tapos, di may tig 40 dito. Tapos, yung center line niya, so ibig sabihin kalahati nung bar diameter nung stirrups natin. Kaya, 40 plus, edi since 12 yung bar diameter nung stirrups natin, that is equivalent to 46. So, yung center line niya is, ang mga sukat niya is, nag-minus tayo ng tig 46 sa kada corner. So, kaya ang naging dimension ngayon, 308 by 408. So, ayun na yung pagkuha natin ng A sub OH and P sub H. So, perimeter and then area. So, ganun lang naman. Substitute, direct substitution. So, dito, hindi niya na-satisfy yung condition na dapat less than or equal lang to dito sa right side. So, ibig sabihin, concrete will crush. Ibig sabihin, beam size needs to be adjusted. So, pwedeng
i-increase natin yung size nung beam or basta parang ganun. Since, di ba, mapapansin nyo dito, pag in-increase natin yung size ng beam, ibig sabihin, bababa yung value nito. E di, masasatisfy niya yung right side equation. So, ayun, talagang yung beam size yung mag-a-adjust. Kailangan natin palakihin. Kasi itong applied load naman na VU, TU, hindi naman natin ito ma-adjust kasi ito na talaga yung designed loads niya. So, ang mag-a-adjust yung member, yung size. So, ang mangyayari, gamitin pa rin natin yung mga values. Hindi muna tayo mag-a-adjust ng size. I-continue lang muna natin. So, i-assume lang natin na nasatisfy niya to. So, magko-continue lang tayo sa pagde-design. Pero sa tunay, bawal. Dapat i-adjust muna. So, i-continue lang muna natin. So, ngayon, ikukunin ko yung magiging spacing nung torsion reinforcement natin. So, hindi pa to yung combined shear and tension. So, ang problem pa rin na sinasagot natin is yung required spacing of the stirrups based on bakit based on combined? Based on torsion lang dapat muna to. So, mali to. Based on torsion lang muna, si letter C. So, pagdating dito, ito 'di ba yung formula natin? Wala tong minus So, sa formula natin, isa-substitute lang natin yung Tn. So, yung value ng Tn is 66.67 kilonewton meter. So, ang lalagay nyo dito is 66.67 times 10 raised to 6. So, para naka-Newton mm siya. Kasi yung right side ng equation natin, yung Newton mm lang din yung result nito. So, yung A sub O, makukuha natin dun sa 85.85 nung A sub A OH. Ito yon. And then, A sub T. So, yung A sub T natin dito is yung area for torsion reinforcement. One leg lang. So, ibig sabihin, yung 80 natin, value ng 80 is A sub 4, pi over 4 times 12 squared. So, isa lang. Yun yung isa-substitute din dito. And then, multiply natin siya by FYT or the yield strength nung torsional reinforcement nung stirrups. And then, divide natin by S times cotangent theta. Theta is equivalent to 45 degrees. So, ang unknown parameter natin dito is CS, yung spacing. So, that is equivalent to 99.66 mm or 100 mm na yung gagamitin natin. Okay lang naman to na nag-round up tayo since very close naman na din siya sa 100. Tapos, hindi naman to masyadong delikado kasi mamaya, i-combine pa naman siya yung required reinforcement niya sa shear. So, okay lang to na mag-round up tayo sa 100 mm. Pero, mas safe, 'di ba, kung dapat round down to. Although, mas malapit siya sa 100, mas safe na i-round down kapag naghahanap tayo ng spacing. So, i-compare natin siya dun sa maximum spacing na PH over 8. So, yung PH over 8 is 179, tapos 800. So, alin ba yung pinakamababa dun sa tatlo? Yun yung mag-govern. So, we are going to use 100 mm. So, pwede din natin kunin yung A sub T over S galing dito sa equation na to. So, that is equivalent to 1.135 mm squared per mm. So, dito, ito yung limiting value natin, di ba? Dapat daw greater than or equal to this value. So, yung value na to is 0.25. So, mas malaki naman siya. Therefore, okay. So, ito naman, letter D, the required spacing of stirrups based on combined shear and torsion. So, kaya, kanina, dun sa letter A,
letter B, meron na tayo dun sagot na spacing for shear. So, isa-substitute lang natin yun dito. Yung AV, the area for shear. So, dito, since U stirrup yung ginamit, so, dalawang area ng bar. So, times 12 squared. Yan yung AV. Tapos, yung spacing na ginamit natin for shear. So, kaya yan, direct substitution lang. So, hindi pareho yung value ng S dito. Una, magkaiba sila. So, ngayon, pag pinag-combined na, di ba, may 80 over S din tayong nakuha dito na 1.135. So, ang ginamit pala niya dito na, di ba, itong AV over 2S natin dito, ang ginamit niya ditong value, ang dapat nating gamiting value is yung raw value natin, yung hindi pa nira-round off yung value ng S. 'Di ba dito, ang nakuha natin is 262. Itong 218, ito kasi yung nag-govern. So, hindi ito yung gagamitin nating value ng S for the expression na AV over 2S. So, manggagaling yung value na AV over 2S dun sa actual computation natin na yung AV over S is equivalent to VS over FYT times D. So, di ba ito yung original equation natin sa pagkuha ng spacing in terms nung given shear natin na i-resist. So, dito tayo magbabase sa AV over 2 over S, tapos i-divide lang natin by 2. So, yun yung gagamitin nating value para sa pag-compute nung combined shear and torsion. So, hindi pwedeng gamitin mo yung S na nag-govern. So, dapat yung raw lang. Yung raw na 262 mm. So, dito, A sub T over S, ito naman yung na-compute natin dito sa slide na to. So, 1.135. So, yung total AH natin is 1.687 mm squared per mm. So, para makuha natin yung required spacing of stirrups based on combined shear and torsion, edi, yung area ng bar na gagamitin natin, that is pi over 4 times 12 squared, i-divide lang natin by the AH. So, since ito kasi ay per one leg, kaya yan, isang area lang yung ginagamit natin. Area lang ng bar. So, yan, yung required spacing daw is 67 mm. So, yun na yun, yung sagot doon. So, for letter E, the additional area of longitudinal reinforcement due to torsion. So, ito naman yung, di ba, since meron na tayong computed na area for tension, area for compression, reinforcement, so, magdadagdag daw tayo dito ng additional longitudinal reinforcement due to torsion. So, ito yung magiging computation. A sub L is equivalent to this value. So, computed value na din to. So, we have 1,077 mm squared. So, i-compare lang natin dun sa minimum value na nag-negative pa yung minimum dito. So, ang mag-govern, si AL na 1,077 mm squared. So, ibig sabihin, di ba may computed value tayo ditong AS. Yung AS natin kanina is, ayan, 3,313, tas yung 556. So, ibig sabihin, yung sa AS natin na 3,313, mag-a-add tayo ng 1,077 doon.
Um, hindi pala ganun. Hindi siya plus 1,000. Wait lang. So, hindi siya basta-basta ipa-plus mo sa baba taas na kabuuan na 1,077. Kasi yung 1,077 na additional longitudinal reinforcement is sa kabuuan na yun. So, let's say, meron tayong, 'di ba ito yung section, kunwari yung beam natin. So, yung computed additional longitudinal reinforcement natin is 1,077, 'di ba? So, alamin natin yung number of bars ngayon. So, ibig sabihin yung 1,077 natin, i-divide lang natin by pi over 4 12 squared. So, ibig sabihin dito, kapag kinompute natin to, so, i-divide natin 1,077 divide the answer. Ayan, 9.52. Ibig sabihin, 10 bars. 12 mm diameter bar, yung additional longitudinal reinforcement yung kakailanganin. So, kung i-distribute natin siya, 'di ba? Ito yung use stirrup natin. Tapos, ibig sabihin yung 10 bars, so, para ma-distribute siya equally, so, pwedeng ganito yung maging distribution niya. So, 'di ba may existing na tayong AS and A prime S. So, let's say, 'di ba may computed tayong value ni AS and A prime S. So, ngayon, pwedeng i-combine na lang natin yun. So, let's say yung kay AS is 3313, ipa-plus na lang natin dito yung tatlong diameter bar na 12 squared. So, kapag meron na tayong value nun, let's say, ang kinalabasan ay 728 mm diameter bar. So, meron tayo ditong 7 diameter bar. Ayan. So, pwedeng combined na sila. Ayan. Tapos, pwedeng ganyan. Ayan. So, idadagdag mo na lang dun sa, kasi 'di ba yung A prime S tas AS, nanggaling siya dun sa moment, sa bending moment. Dinesign mo siya for the mag-resist ng flexural stress. So, pwedeng idagdag mo na lang dun. Kasi kung pupunuin mo na yun ng bars, ng ganyan, hindi mo i-combine as one diameter bar. So, pupunuin mo ng bars yan. So, hindi yun possible. So, hindi na yan ma-i-inserta ng cement, nung concrete mixture natin. So, hindi yun possible. 'Di ba may minimum spacing lang tayo? So, that is, yung clear spacing is 25 mm based sa NSCP. So, yan. Kaya, ang concept, pagko-combinein mo, yung additional longitudinal reinforcement dun sa existing na main longitudinal reinforcement mo for the flexural. So, ganun lang naman yung sa design for torsion. So, that's all. Thank you.